Hi Sagittarius! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang para sa'yo. Remember, ito ay gabay lamang ang message from universe. So, nasa iyo ang control kung paano mo to i-apply sa iyong sitwasyon. At kung makakarelate ka, makakaresonate ka sa iyong reading, please paki-like, comment, at share na rin. At sa mga napadaan po sa aking channel, please subscribe at pakihit na po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang reading. So, let's start, Sagittarius. So, Universe, ano po ang mga message na paparating kay Sagittarius this week, July 20 to 26, 2026? Ang iyong overall energy, Two of Pentacles, Challenge, Magician, ang iyong opportunity, na Eight of Pentacles. Your past energy, Ace of Coins. Ang iyong present, the Star. In the future, Four of Wands. Wow, success. And then, ang advice, Eight of Cups. Ang outcome, the Justice card. Okay. Sagittarius, ang overall reading mo for this week ay Two of Pentacles. Busy. Busy si Sagittarius this week. Maaaring busy sa trabaho at the same time busy sa personal na buhay. So, marami kang ginagawa this week. I don't know kung ano-ano man yan, pero yun yung ano mo. Nandun yung focus mo sa mga dapat mong gawin, mapatrabaho man o mapapersonal na bagay. And then, ang iyong challenge, the Magician. Ikaw yung tao maraming kayang gawin. Kaya nga busy ka eh. Pero at times, sa sobrang dami, nawawalan ka ng balanse. Kaya kahit na mas gusto mo pang maraming gawin, mas maging productive, nawawalan ka ng balance. So, yun yung challenge mo this week. Maaaring kailangan mong pagplanuhan. Hindi yung marami kang kakayanan, pero kailangan mo rin munang tignan isa-isa para hindi ka magkamali. O hindi ka nga mawalan ng balance. And then, ang iyong opportunity, Eight of Coins. Focus. May opportunity ka mag-focus. Basta't pagplanuhan mo lang maigi, makakapag-focus ka. Magagawa mo ang isang bagay regarding work or relasyon man to, romantic relationship or sa trabaho, business, career, ng maayos kung ando dun yung pagpaplano at may opportunity kang gawin yun na hindi mo kinakailangang mataranta kasi alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo. And then ang iyong past energy, Ace of Coins. In the past, ito yung mga opportunity na nagbukas at nagbigay sa'yo ng panibagong panimula. Whether ito nga is yung business or yung trabaho na kinalalagyan mo ngayon. At maganda itong naging outcome sa'yo, napakaganda. Kasi ando dun yung pagdating sa material na bagay, nagbigay sa'yo ng stability. And then, ang iyong present energy, the stars, wish fulfillment. Yeah. Ito yung mga wish fulfillment na hinihintay mo dati pa. At unti-unti na nagkakaroon ng liwanag sa'yo. Lahat. Kumbaga nabubuo. Paunti-unti. Habang nagsusumikap ka, nakikita mo kung ano yung nagiging outcome o resulta ng mga pinaghihirapan mo. And then, ang iyong in the future, for once, celebration. Ito yung mga sineselebrate mo together with your family. Family o sa trabaho. Kumbaga, meron ditong mga siguro na promote. Maaaring ikaw to in the future mapopromote. Diba? Kaya nga meron ditong success celebration. So, let's see later. We'll see. And then, ang iyong advice, Eight of Cups. Hindi ko alam kung aalis ka ba o may kailangan kang tanggalin. Whether yung mga energy na hindi na maganda para sa'yo, para mas lalo ka pang ma-improve,
So, ika-clarify natin yan. And then, ang iyong outcome, the justice. So, balance. Kung ano man tong kailangan mong gawin o kaya yung mga pinag-e-effortan mo na sa tingin mo magbibigay sa iyo ng stability, sinasabi rito ang iyong outcome, mangyayari siya. Okay, let's clarify. Sagittarius. Ano ang mga paparating kay Sagittarius? Paparating na energy or messages this week? 2 of Coins. 9 of Cups, yes. Itong pinagkakaabalahan mo, kaya ka pagod na pagod at busy is because of your stability when it comes to money. Ang iyong wish fulfillment, ang iyong pinapangarap. Pinapangarap para maibigay mo sa mga taong mahal mo sa buhay. Kasi lahat naman tayo, yun naman ang gusto, di ba? Magpaka-busy ka, at least yung pagiging busy mo is may positive na outcome. Hindi yung busy ka lang, pero wala ka naman nagigain. Pero ikaw, nag-e-effort ka, nagkakaroon ka ng biyaya, nagkakaroon ka ng reward. So whatever it is, alam mo na may mahihita ka. Kaya mo pinag-e-effortan. Kaya ka nagpapakabagod ka, yung katawan mo, oo, napapagod, pero yung isip mo hindi. Kasi ando dun yung energy mo eh. Okay. Na alam mo na may magandang resulta to sa iyo. Kaya, ando dun yung masipag ka. Pinagsusumikapan mo. And then, the Magician, ang iyong challenge, 2 of Swords. Yes. Nag-overthink ka eh. Oo, nandun yung focus mo. Alam mo, kaya mong gawin. Pero at times na, hindi mo pa rin alam kung tama yung ginagawa mo. Kung ito bang resulta nito is, oo, alam mong maganda, may outcome na maganda, may mag-gain. Magkakaroon ka ng reward. Pero may time na nagda-doubt ka rin sa sarili mo kung ito bang lahat ng gagawin mo is maganda yung magiging outcome. Kaya ando doon pa rin yung nag-iisip ka. At times hindi naman lagi. So, wag mong hayaan yun. Kasi ito yung nadidistract ka eh. Nadidistract ka pa rin. So, kung ayaw mo maging hadlang yun, mag-focus ka kung ano yung goal mo. And then, ang 8 of Coins, clarify natin yan. 4 of Coins, okay. Yung kung ano man yung mga opportunity na binibigay sa'yo, yes, may opportunity kang gawin. Yung mga offer na binibigay sa mga let's say trabaho o promotion na sa tingin mo pwede mong makuha. Makukuha mo 'yun. Kasi in the past nakikita ko rito na may pinanghinayangan ka eh, meron kang pinaligtas na dapat ngayon is nakakamtan mo na. Pero since opportunity mo to, darating naman siya. Darating siya nang dahil sa pagsusumikap mo, kung ano man tong tina-target mo na goal mo, darating at darating siya. Kasi bukod sa meron ka ng creative talents na wala sa iba, makukuha mo siya. Kasi yun yung opportunity mo for this week. And then, ang Ace of Cups, ang Ace of Pentacles, clarify natin yan. Wheel of Fortune. Change. Ito yung nagbigay sa'yo ng, ng panimula. Panibagong panimula sa buhay, panibagong panimula sa trabaho. Na pinag-e-effortan mo ngayon. Na nung una, nagbakasakali ka, kasi nga opportunity, na hindi mo akalain na magbibigay pala talaga sa'yo ng swerte. Kaya ganado ka. Kasi ito talaga yung pinapangarap mo noon pa. Kaya nga, sabi ko sa'yo meron sa'yo dating in-offer, pero hindi mo pinansin. Pero this time, yung kung ano man tong nagbukas sa'yo, pinagsusumikapan mo na. Sinisiguro mo na hindi na
makakawala sa'yo. And then, ang present is the Star, the Hangman. Kasi ito yung wish fulfillment na hindi mo nga inaakala. Kaya nga mayroon ditong realization eh. Nasa tingin mo nung una, akala mo hindi ganun kaganda. Pero nung nagsumikap ka, na pinagtrabahuhan mo, ngayon nakikita mo na yung gain. Na unti-unti mo na nakikita yung liwanag na okay, this is it. Stability na pang long term. Na dati pinapangarap ko lang, pero ngayon nakukuha ko na. Okay, in the future, Knight of Swords. Yes. Etong in the future na energy mo, bukod sa celebration, yes, pero ang nakikita ko to is, mayroon kang desisyon na bigla mong gagawin kasi sa tingin mo ito yung tama. At ito nga yung isa sa mga pangarap mo. At ang nakikita ko to is, ito yung isa sa pinapangarap mo na magkaroon ka. At ang nakikita ko rito is bahay. Bahay na dati mo pang pinapangarap na dahil nga sa nagkaroon ka na, unti-unti mo na nakukuha. In the future, yung binabalak mong bahay na ipapatayo mo na. At doon, hindi lang ikaw magiging masaya. Pati yung mga taong nandyan sa buhay mo. Maaaring mga magulang mo, mga kapatid mo, o kung may asawa ka na, mga asawa at anak mo. Kumbaga malakas na yung loob mo ngayon kasi alam mo nang may dudukutin ka. Hindi katulad noon na alanganin ka dahil baka, alam mo na, kapusing ka, maglo-loan ka, yung pala hindi mo mababayaran. Pero dahil nga sa mga opportunity na nakuha mo, na pinagsusumikapan mo, kayang-kaya mo nang bilhin kung ano man tong bahay na pinapangarap mo. And then, ang iyong advice, 4 of Coins, yeah. Huwag mong hayaan, kasi itong 4 of Coins is, yes, money, stability. Huwag mong kontrolin yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo naman dapat kontrolin. Kasi, hindi natin namamalayan na sa kakakontrol mo, baka makawala pa yan sa'yo. Diba? Huwag ka masyadong kasi nakikita ko rito, at times para ka na nagiging greedy. Kaya nga ito nakakapit na masyadong ayaw maubusan. Dahil natatakot ka na someday baka mawala lahat ng pinaghirapan mo. No. Kung talagang sa tingin mo, kaya mong lahat para magkaroon ng sapat na ipon, at alam mo rin kung paano mag-budget, wala kang dapat katakutan. So, nasa sayo na yan kung magpapadala ka sa takot o kailangan mo kontrolin o kailangan mo maging greedy at times. Wag, gayaan mo lang. Hindi mo kailangan kontrolin lahat ng bagay. Kung nandiyan dyan, ibibigay sa'yo ni Lord, andyan dyan pa rin yan. Basta gawin mo lang yung tama. Hindi yan mawawala sa'yo. So, ang outcome, the Justice. Kasi sa mga energy na nakikita ko rito, Wheel of Fortune, which is success. Ace of Coins, success din yan. Diba? In the future, 4 of Wands, victory. Kaya nga may celebration. Kasi makukuha mo kung ano yung gusto mong gawin, yung mga pinapangarap mo. So, ang advice, sumunod ka sa agos. Huwag kang matakot. Huwag mong kontrolin yung mga hindi mo na kayang kontrolin. Diba? Kung natatakot ka maubusan, then gawin mo yung tama. Hindi yung masyado na tayong, alam mo yung, kasi nakikita ko rito, meron ka, may bibilin ka, pinapangarap mo, pero sa sobrang takot mo na mawala, parang alam mo yung, talagang kailangan pagsumikapan to kasi baka mawala ako. Hindi ganon. Kung binibigay sa'yo,
at nakikita naman ng universe na nag-e-effort ka, hindi yan mawawala sa'yo. Exchange energy yan sa universe. Magandang energy mo, ibibigyan ka rin niya ng magandang energy. Pero pag nakikita niya, nagko-control ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat i-control, baka nga mawalang bigla yan. So, careful ka dyan sa mga ganyan. Be aware. And then, ang outcome, the justice. Knight of Wands. Yes, balance. Kailangan kalmado lang. Laruin mo lang ang buhay. Hindi laruin in a bad way, ha. Imaniobra mo siya ng may harmony, may balance. Oo, passionate ka sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, pero kailangan mo rin balansehin. Hindi yung kinokontrol natin yung mga bagay na hindi naman dapat. So, kalma lang, sabi sa Sagittarius. Everything will be fine. Yun lang naman ang gustong sabihin sa inyo, universe. So, ang last message from universe, tingnan natin. Monster Cave. Choose love over fear. In every moment, knowing that love is the highest vibration of all. Yeah. Etong love na to, yung sinasabi is, yung releasing ng control. Kasi, pag-release ng control is, ano rin yan, is sign ng, ng pagmamahal sa sarili. Tanggalin mo yung takot. Kaya nga, choose love over fear. Huwag ka raw matakot. Huwag ka matakot na maubusan. Kasi hindi yan mauubos kung nag-e-effort ka. So, dahil ikaw si Knight of Wands na very passionate sa mga ginagawa mo, mag-e-earn ka ng tuloy-tuloy ang grasya. Basta gawin mo lang yung tama. At yan ang advice ni universe. So, Sagittarius, itong iyong reading. I hope nagustuhan mo. So, see you sa susunod pa nating reading. Bye!